Pinapangako ko babalikan ko kayong lahat. Kayong lahat na sumira sa buhay ko. Walang magandang may dudulot ang paghihigante. Mas lalo ka lamang sisirain yan. Hanggat nabubuhay ako ang magiging pinaka-nakakatakot nilang bangungot. Huwag mo sanang hayaan. Nakakainin ka ng galit at paghihigante. Bago natin ituloy ang kwento mga kabaryo, gusto ko lamang sabihin na mula sa amin ni Tio Proy, maraming salamat sa pagsuporta ninyo sa mga tinamaan ng bagyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ang kwentong ito. Yun lang mga kabaryo, mag-iingat tayong lahat. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1974 sa lugar ng Cagayan Valley. Ito ay kwento ng aking lolo sa tuhod na si Lolo Marco. Umatras muna tayo ng ilang taon. Noong nasa edad, 10 taon pa itong si Marco. Nag-iisang anak lamang siya ng mag-asawang Emilia at Rogelio. Sa katunayan, may bunsong kapatid pa sana si Marco. Kaso nalaglag ito dahil sa pambubugbog ni Rogelio sa kanyang asawa. Lasenggo kasi itong si Rogelio at nakagawian niya ng pagbintangan si Emilia ng kung ano-ano ang ginagawa. Gawa nga ng kalasingan. At ang pinakamatindi ay ang pagbintang sa asawa na hindi niya anak ang ipinagbubuntis nito. Ito na ang kinamulatan ni Marco. Ang palaging inaaway at binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina. Pero sa kabila ng lahat, ay mahal na mahal pa rin ni Marco ang kanyang ama. Tanging pagkaawa na lamang ang nagagawa niya sa kanyang ina dahil wala naman siyang kakayahan na kontrahin ang kanyang ama. May mga pagkakataon pa nga, nahahatawin na ng itak ni Rogelio itong si Emilia at humaharang lang itong si Marco. Nang malaglag ang anak ni Emilia, ay nakapagdesisyon na ito na lalayasan ang kanyang asawa. Kahit walang kasiguraduhan, ay determinado na ang babae na iwan ang abusadong asawa. Nang sinabi niya naman ito kay Marco, ay sumang-ayon naman agad ang bata. Takot na rin kasi ito sa kanyang ama at nag-aalala ng gusto sa kanyang ina. Sa gabi ng kanilang paglayas, ay nagtamo ng sapak sa muka itong si Emilia. Kahit iniinda niya ang bugbog, ay ginawa pa rin ito ang kanyang planong paglalayas. Himbing na himbing sa pagkakatulog itong si Rogelio, gawa nga ng espiritu ng alak. Nagmadali na ang mag-ina patungo sa malayong lugar. Sa lugar na hindi iisipin ni Rogelio na doon sila nagpunta. Dumating sila sa bayan ng umaga. Hindi man alam ni Emilia kung papaano sila mabubuhay, nakaramdam naman siya ng kalayaan. Panibagong lugar, panibagong buhay nilang mag-ina. Dahil gutom na si Marco, ay naghanap muna sila ng makakainan. Nang matapos naman silang kumain sa isang karinderya, ay nagtanong naman si Emilia sa tindera kung nangangailangan ba sila ng tauhan, subalit bigo itong babae. Tinuon nila ang buong araw sa paghahanap ng mapapasukang trabaho ni Emilia. Sadyang hindi umaayon ang swerte sa araw na iyon. Pagsapit naman ng gabi, ay sa palengke sila natulog. Hinintay nilang magsarado na ang lahat upang doon pwepwesto sa ibabaw ng mga lapag. Pagsapit ng madaling araw, ay nagising na sila dahil sa bulyaw ng may-ari ng tindahan. Itinaboy sila nito
humingi naman ng paumanhin si Emilia at agad na rin silang umalis. Nagwika naman si Marco na maghanap sila ng bahay na matutuluyan para hindi na sila mapapagalitan. Dahil sa awa ni Emilia sa kanyang anak, napagpasyahan nito na maghanap muna sila ng matutuluyan. Hindi naman sasapat ang pera ni Emilia kung mangungupahan pa sila. Buti sana kung may trabaho ito. Nagtungo naman sila sa liblib na lugar. Nagbakasakali na may mahanap na abandonadong lugar na pwedeng masilungan. Habang binabaybay nila ang isang baryo ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Sa kanilang patuloy na paglalakad ay umabot na sila sa kakawiyan hanggang sa may nakita silang sira-sirang bahay. Kahit papaano ay natuwa naman itong si Emilia. Mukha naman kasing abandonado na ang bahay na iyon. Pinagtulungan nilang ayusin ito. Nilinis na rin nila ang paligid. Nang may napadaang lalaki, ay tinanong ito ni Emilia kung sino ang nagmamay-ari ng bahay na iyon. Sumagot ito na matagal nang umalis ang naninirahan sa bahay. Nagpaalam naman si Emilia sa lalaki kung pwede ba silang makitira dito. Tumango naman ang lalaki at nagpakilala ito bilang si Salvador. Nag-alok pa nga ito ng tulong dahil naawa ito sa mag-ina. Tumanggi at nagpasalamat na lamang si Emilia. Nang sumapit ang hapon ay muling bumalik itong si Salvador. Nagbigay ito ng 3 gasera at 1 galon ng gaas. Sinamahan na rin niya ito ng itak. Baka sakaling kakailanganin nila. Kahit nahihiya, ay tinanggap ito ni Emilia dahil talagang kailangan nila ito. Pinaalam din ni Salvador na isa siyang panday kaya libre niya nang ibibigay ang itak. Total marami naman siya nito. Sa umpisa ay mahirap ang bawat araw ng mag-ina, lalo na kung iisipin sa pagkain. Malaking tulong ang minsanang pagbabahagi ni Salvador ng mga pagkain tulad ng saging at kamote. Hanggang sa nakahanap ng mapapasukang trabaho itong si Emilia bilang tindera ng isang maliit na panaderya. Kahit papaano ay bumubuti na ang kalagayan nila. Sa murang edad ni Marco ay naiiwan na ito sa bahay kaya malaking ginhawa kay Emilia dahil wala na siyang gawain bahay sa pag-uwi. Nangako naman ang ina na kapag nakapag-ipon ay lilipat na sila sa sentro ng baryo. Isang umaga, nang papunta sa trabaho si Emilia, ay napansin niya ang pagkukumpulan ng mga tao na tila napakaseryoso ang pinag-uusapan. Kahit sa panaderya ay umabot ang mga usapan. Ilang araw na daw na misteryosong namamatay ang mga alagang hayop ng mga tao. At ang nakapagtataka, pare-pareho lang ang nagiging itsura ng mga ito. Ubos ang dugo at wala na ang laman loob. Malakas ang hinala ng mga taga-baryo na kagagawan ito ng aswang. Biglang kinabahan si Emilia sa kanyang narinig. Naiiwang mag-isa pa naman itong si Marco sa bahay. Bilang bahagi ng pagtatago ni Emilia, ay iniiwasan niya ang makihalubilo masyado sa mga tao. At lingid sa kanyang kaalaman, ay may naghihinala na sa kanya. Simula kasi nang dumating sila sa baryo, ay nangyari naman ang pagkamatay ng mga kahayupan. Pagsapit ng 6:00, ay oras na ng pag-uwi ni Emilia. Sa kanyang paglalakad, ay iba ang tingin ng mga tao sa kanya.
Para bang may nagawa itong isang krimen. Hindi na lamang niya ito pinansin at nagmadali na sa pag-uwi dahil nag-aalala sa kanyang anak. Samantala, sumangguni na ang mga tao sa kapitana na si Salve ukol sa mga pangyayari. Sa kanilang kuro-kuro ay nasentro ang usapan sa bagong salta na si Emilia. Sinuportahan naman agad ni Salve ang hinala ng mga tao at nag-utos ito na manmanan ang mga kilos ng bagong salta. Kinabukasan, isinama ni Emilia si Marco at nakiusap ito kay Salvador kung maaring sa kanya muna iiwan ang anak tuwing araw. Sa takot na rin kasi niya sa usap-usapang may gumagalang aswang sa baryo. Pumayag naman agad itong si Salvador sa pakiusap ni Emilia. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad pauwi si Emilia, ay pansin niya na may nakasunod sa kanya. Mga kasama, nandito ang aswang! Nang marinig ni Emilia, ang sigaw ay buong akala niya na hindi siya ang tinutukoy ng lalaki at sa kanyang takot sa aswang ay napatakbo na lamang siya. Patungo siya sa bahay ni Salvador upang sunduin ang kanyang anak. Nang biglang may humarang sa kanya na mga tao at may dalang itak at sulo, napagtanto niya na siya pala ang inaakalang aswang. Kaya nagmamakaawa siya at nagpapaliwanag, ngunit pinagmumura lamang siya ni Salve at nag-utos ito na sugurin si Emilia. Lumihis naman siya ng daan dahil ayaw niyang matunton ng mga tao si Marco. Baka kasi pati ang bata ay paghinalaan na aswang, hanggang sa nagawi siya sa kanyang bahay. Dire-diretso pa sana siya ng takbo, ngunit may nakaabang na pala sa unahan. Kaya naman wala na siyang pagpipilian kundi ang tumuloy sa bahay at magtago. Samantala, nagtataka naman si Marco kung bakit hindi pa siya sinundo ng kanyang ina. Inabisuhan naman siya ni Salvador na baka natagalan lang sa trabaho ang kanyang ina. Alam rin kasi ni Marco ang usapan sa gumagalang aswang, kaya nag-aalala ang bata na baka mabiktima ng aswang ang kanyang ina. Hindi naman mapakali itong si Marco, kaya lumabas na ito ng bahay habang walang kamalay-malay si Salvador. Agad nagtungo si Marco sa kanilang bahay, hanggang sa natanaw niya ang malaking siga at narinig niya ang sigawan ng mga tao. Sa paglapit pa ni Marco ay kitang-kita niya ang kanilang bahay na natutupok na sa apoy. Akmang sisigaw na sana si Marco ay may biglang yumakap sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Nagpupumiglas naman ang bata dahil may isang lalaki ang tumangay sa kanya. Nang makalayo na sa lugar, ay huminto na sa pagtakbo ang lalaking tumangay kay Marco. Pinakalma nito ang bata at sinabing hindi siya masamang tao. Iniligtas lamang siya sa mga taong sumusunog sa kanilang bahay. Umiiyak naman si Marco habang sambit ang kanyang ina. Wala na tayong magagawa pa, bata. Biktima ang nanay mo ng mga taong mapanghusga. Wika dito ni Lucas. Hinayaan muna ni Lucas na ibuhos ng bata ang sama ng loob habang nakatanaw sila sa malayo sa nasusunog na bahay. Nagpakilala ang lalaki bilang Lucas na isang albularyo. Ngunit tila wala na sa isip ng bata ang kasama dahil sa labis na lungkot at paghihinagpis ng mga oras na iyon. Kinupkop naman ni Lucas itong si Marco.
Inaruga niya ito at itinuring na isang anak. Matagal na panahon din na naging malungkutin at tahimik ang bata. Ngunit hindi ito sinukuan ni Lucas at pinadama nito na meron pa siyang pamilya. Sa paglipas ng panahon ay bumalik na rin ang sigla ni Marco. Naging katuwang siya ni Lucas sa araw-araw. Likas na masipag at mabait na bata itong si Marco. At bilang pagtanaw niya ng utang na loob, ay hindi siya kailanman naging pabigat sa taong tinuturing na niyang ama. Pero hindi pa rin niya maiwasan ang malungkot sa tuwing naaalala ang sinapit ng kanyang ina. Matagal na panahon rin na umiiwas sa apoy si Marco dahil nga sa hindi magandang karanasan niya dito. Ang makitang nasusunog ang kanyang ina. Subalit isang gabi, nakita siya ni Lucas na nagsiga sa bakuran at nakaharap itong nakaupo doon. Nang kausapin siya ni Lucas, ay hiniling ng bata na sana may kakayahan ang kanyang ina na hindi tatablan ng apoy. Naitanong din ni Marco kung may bagay ba na magiging depensa sa mga apoy. "Bakit anak? Ano bang binabalak mo?" tanong dito ni Lucas. Nais ko pong balikan ang mga taong nang walang iya sa aking ina at kung susunugin din nila ako, gusto ko yung hindi ako tatablan. Wika dito ni Marco. "Balak mo silang gantihan?" Muling pagtatanong dito ni Lucas. Hindi po. Ipapakita ko sa kanila ang pinakamalaking kamalian nila sa buhay at hahanapin ko ang totoong aswang. Sambit dito ni Marco. Nang malaman ni Lucas na gusto ni Marco ang maging antingero, ay may naisip na siyang ipagawa sa bata. Mangyari kasi na may mga kaibigang engkanto itong si Lucas, kaya pagsapit ng umaga ay nagpaalam siya kay Marco na may pupuntahan. Hindi pa man sumisikat ang araw, ay lumakad na ang albularyo at nagtungo ito sa isang yungib na pinamumugaran ng mga engkantong tamawo. Humiling ito sa mga kaibigan ng isang mutya ng Batoomo. "Ang akala ko ba ay mas nais mong manggamot kaysa makipaglaban?" Wika dito ng engkanto. "Hinihiling ko yan, kaibigan, para sa aking anak-anakan." Sambit naman dito ni Lucas. Nang maisalaysay niya ang kwento ni Marco, ay hindi naging madamot ang engkanto sa hiling nito. Bilang pasasalamat na rin nila kay Lucas ang pagtupad sa kailingan dahil mahabang panahon na rin naman nila itong kasangga at ni minsan ay hindi pa ito humiling ng kahit ano. Bago magtanghali ay nakabalik na si Lucas. Masaya naman siyang sinalubong ni Marco. Tamang-tama ang dating nyo, Itay. Kakatapos ko lang magluto. Tara na po, kain na tayo. Wika dito ni Marco. Nang matapos sila ng tanghalian, ay ibinigay na ni Lucas ang Batoomo. Gulat pero nakitaan sa itsura ni Marco ang pagkagalak. Sa mga panahong kasi na nasa poder na ni Lucas ang bata, ay minulat niya na ito sa mga lihim na karunungan at iilang kwento ng mga naging kaibigang antingero at albularyo. Sa loob ng 5 taon, ay itinuon ni Marco ang pagsasanay sa labang pisikal. Malaking tulong din ang isang libreta ng karunungang kanan na ipinagkaloob ng isa sa mga kaibigang antingero ni Lucas kay Marco. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, ay isinama si Marco ng antingero sa pagtugis ng mga aswang. Matapos ang 1 dekada, ay binatang-binata na itong si Marco. Malaki at makisig na ang pangangatawan. Kitang-kita din dito
ang pagiging batak sa mga pisikal na gawain. Sa panahong ito ay handa na siyang balikan ang bayan kung saan nagdulot sa kanya ng hindi magandang karanasan. Determinado na siyang hanapin ang tunay na sanhi sa pagkawala ng kanyang ina. Ang aswang na malayang nagasik ng lagim kapalit ang buhay ng kanyang pinakamamahal na ina. Anak, magtagumpay ka sana sa iyong hangarin. Mag-iingat ka palagi. Tugon dito ni Lucas. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Babalik akong buo. Bibigyan ko ng hustisya sa inay. Wika naman dito ni Marco. Pansin niya ang ilang pagbabago sa dating baryo na kanilang tinirhan. Habang naglalakad siya, ay tinaningan niya ang mga tao. Panigurado, marami sa kanila ang kasama sa pagsunog ng kanilang bahay noon. Subalit, hindi sinisi ni Marco ang mga tao dahil pinoprotektahan lang nila ang kanilang sarili. Tinungo niya ang dati nilang bahay. Nang makita niya ang labi ng bahay, ay bumalik sa kanyang alaala ang eksenang kasalukuyang nasusunog ito habang nasa loob ang kanyang ina. Pagbabayaran ng aswang na yan ang nangyari sa aking ina. Wika ni Marco sa kanyang sarili. Sunod niyang pinuntahan ay itong si Salvador. Umaasa siya na makikita pa ang nag-iisang tao na tumulong sa kanila noon. Habang papalapit na si Marco sa bahay ng panday, ay napapangiti na lamang siya dahil naririnig niya ang tunog ng mga bakal. Nagbigay galang si Marco. Kunot noon naman na lumabas itong si Salvador. Teka, sino ba yan? Tugon dito ni Salvador. Mang Salvador, kamusta na po kayo? Naaalala niyo pa po ba ako? Tanong dito ni Marco. Noong una ay wala talagang ideya si Salvador kung sino ang binata sa kanyang harapan. Nang magpakilala si Marco, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat at labis na galak. Diyos ko po, buhay ka Marco, buhay ka! Sambit dito ni Salvador. Agad niyang niyakap ang binata at pinatuloy sa loob habang tumitingin sa labas kung may iba pa bang tao. Sa kanilang pag-uusap ay humingi ng tawad si Salvador dahil hindi man lang niya naipagtanggol ang ina nitong si Emilia. Huli na rin nang nalaman niya ang nangyari. Hinanap nito si Marco ngunit hindi niya na ito natagpuan. Inilahad naman ng binata ang nangyari ng mga gabing yon. Nagpasalamat pa rin sa Diyos dahil napunta siya sa mabuting kamay. Nang matanong ng panday kung bakit siya nagbalik, ipinagtapat naman ito ang tunay niyang sadya. Ngunit nag-alala ng gusto itong si Salvador dahil ano naman ang panlaban ni Marco sa mga uri ng aswang. Ayon pa kay Salvador, kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pambibiktima ang aswang. Hinala nila ay hindi taga-baryo ang aswang, pero tanging mga hayop lang naman daw ang binibiktima ng mga ito. Pero ilang buwan na rin ang nakalipas. Gawa nga ng ayaw ng mag-alaga ng mga tao ng hayop dahil nilalapa lang ito ng aswang. At may mga nababalita ang tao na ang nawawala. Marahil wala nang makain ang aswang, kaya mga tao na ang binibiktima nito. Mang Salvador, huwag na po kayong mag-alala sa akin. Isa na po akong ganap na antingero. Wika naman dito ni Marco. Ah, antingero ka ba? Ano yan? Batoo mo yan, di ba? Tanong naman dito ni Salvador. Opo, Mang Salvador. Sa tulong po ni Tatay Lucas, kaya nakamit ko ang mutyang ito.
Tugon dito ng binata. Inilahad naman ng Panday na minsan sa kanyang buhay ay hinangan rin niya na maging antingero, ngunit pinanghinaan siya ng loob ng mapaslang ng aswang ang kanyang mga magulang. Pati ang antingerong pinagkakatiwalaan siya sa isang bagay ay hindi rin niya naipagtanggol at napaslang din ito ng aswang. Kaya naman simula noon ay hindi na siya tumigil sa paggawa ng itak at iba pang uri ng patalim. Sa bawat patalim na natatapos niya, pakiramdam niya, isang aswang ang namamatay. Isang bagay na ipinagkatiwala sa inyo? Mutya po ba yun? Muling pagtatanong dito ni Marco. Tumayo naman si Salvador at may kinuwang itak na nasa isang baul. Nakasilid pa ito sa isang kahon na gawa sa kahoy at nakabalot pa ng tela ang nasabing bagay. Dito ipinakita ni Salvador ang isang uri ng talibong. Kakaiba ang talibong na nakita ni Marco dahil kulay abo at may maaaninag na kulay pula sa kabuuan ng patalim. Pantay lang din ang kulay nito, hindi gaya sa ordinaryong patalim na mas matingkad ang taas. Pero ang talibong na yon ay kulay abo na aakalain mo ay wala itong talas. Ayon naman kay Salvador, bigay iyon ng isang antingero sa kanya dahil nais na nito na ipasa ang tangan, ngunit binigo lamang ito ni Salvador dahil sa naduwag siya. Sino ba naman kasi daw ang hindi matatakot na makakita ng aswang sa unang pagkakataon at hindi lang iisa kundi maraming aswang? Paglalahad pa ng Panday, hindi niya alam ang pinagmulan ng talibong. Ang sabi sa kanya ng antingero ay gawa sa bulalakaw ang talibong na iyon at kahit kailan, hindi daw iyon nawawala ng talas at hindi na rin kailangan pang hasain. Ang paglilinis nito ay ilulubog lamang daw ito sa isang malinis na ilog at hahayaang maanod ng agos ang dumi o mantsa na nakapaloob sa talibong. Gawa nga ng umatake na ang mga aswang, kaya konting impormasyon lamang daw ang nalalaman niya tungkol sa talibong na iyon. Inabot niya sa binata ang patalim at namangha naman si Marco sa itsura nito. Nagulat din siya dahil napakagaan lamang nito. Inaya ng Panday na subukan niya ang talas nito. Kumuha naman si Salvador ng kapirasong bakal at inutusan niya si Marco na putulin ang bakal na iyon gamit ang talibong ng bulalakaw. Sa isip ni Marco ay napaka-imposible naman na maputol ng isang talibong ang isang uri ng metal. Laking gulat na lamang ng binata dahil sa isang hataw lang niya ay putol agad ang bakal. Isang napaka-perpektong pagkaputol ang nangyari sa bakal. Nais kong ipagkaloob sa iyo ang talibong at ipagpatuloy mo ang misyon ng mahiwagang patalim na yan. Sambit dito ni Salvador. Talaga po, Mang Salvador. Naku, maraming salamat po. Tugon naman dito ng binata. At ibinida naman ng Panday ang kanyang gawang punyal. Hindi man ito kasing talas ng talibong ng bulalakaw, ay tiyak na mapupuruhan din ang sino mang nilalang na matatamaan ito. Ibinigay na rin niya sa binata ang punyal na iyon. Nako Marco, hindi pa pala ako nakakapagluto. Sambit dito ni Salvador. Mang Salvador, ako na po. Mukhang pagod pa po kayo eh. Muling tugon ni Marco. Nagwika naman si Marco na magluluto siya ng marami at masasarap na ulam at siya na ang bahala doon. Naglakad si Marco papunta ng palengke.
Ramdam niya ang mga mata ng taga-baryo na nakatingin sa kanya. Ngunit hinahayaan na lamang niya ito. Ganito rin ang naranasan niya noong bagong salta siya sa lugar kasama ang kanyang ina. Sa pagdating niya sa palengke ay pansin niya na halos dobre ang presyo ng karne. Ayon naman sa tinderong nakausap niya, inaangkat na kasi nila ang mga karne mula pa sa ibang bayan gawa nga ng wala nang nag-aalaga ng hayop sa kanilang lugar. Hindi na tinanong ng binata kung bakit wala nang naghahayupan pa sa lugar. Isa lamang ito sa perwisyong dulot ng aswang sa kanilang bayan. Habang hinihintay pa niyang maluto ang ulam, ay patuloy pa sa pag-usisa itong si Marco sa sinasabing aswang sa lugar. Wala man lang sumubok na harapin ito. Isang dekada nang nananalasa ang nilalang ngunit wala pa rin itong pagkakakilanlan. Sa gabi mismo ng araw na iyon ay nagpaalam ako kay Mang Salvador na magmamanman ako sa buong baryo. Naku Marco, sigurado ka ba dyan? Ba kung ano pang mangyari sa'yo? Pag-aalalang wika dito ni Salvador. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman na po ako baguhan sa larangan na ito. Wika naman dito ni Marco. Sa ilang gabi na pagmamanman ni Marco ay normal naman ang lahat. Malamang, ingat na ingat ang aswang sa pambibiktima hanggang sa may nakitang buntis itong si Marco nang minsang napadaan siya sa bahay nito isang hapon. Tansya niya ay kapanganakan na nito kaya doon muna siya nakatutok sa bahay ng buntis bawat gabi. Nagbakasakali na iyon ang aatakihin ng aswang. Ilang gabi rin siya na doon sa itaas ng puno natutulog upang bantayan ang nasabing buntis. Hanggang sa ika-4 na gabi ay nakarinig siya ng sigaw ng babae. Humihingi ito ng saklolo dahil manganganak na daw siya. May binatilyong lumabas na may dala ng lampara at tumatakbo ito. Anak ito ng babae at mukhang inutusan na puntahan ang kumadrona. Naiwan naman ang mag-asawa sa loob at dinig na dinig ni Marco na pinapakalma ng lalaki ang kanyang asawa. Taliwas naman ito sa kanyang alaala noong nagbubuntis ang kanyang ina, na imbes alagaan ay binubugbog pa ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, kitang-kita naman ni Marco ang paglapag ng isang tiktik sa bubong ng bahay. Napangisi na lamang si Marco. Sa wakas ay nagpakita ka rin. Wika naman ni Marco sa kanyang sarili. Maingat na gumagapang ang tiktik sa bubong ng bahay. Naghahanap ito ng magandang pwesto upang dukutin ang sanggol na ipapanganak pa lamang. Marahang bumaba ng puno si Marco. Inakyat niya ang punong malapit sa bahay. Nakadapa na ang aswang sa bubong at dahan-dahan ng gumagawa ng butas sa bubong na gawa lamang sa nipa. Nang biglang tumalon si Marco, sabay hila sa paa ng aswang at mabilis niya itong binalibag. Bago pa man makatayo ang aswang, ay sinugod na ito ni Marco at ibinilibag ng paulit-ulit hanggang sa makalayo sila ng bahay. Iniiwasan niya kasi na makita sila. Baka kung ano pa ang mangyari sa buntis. Sa loob ng kakawyan ay tinapyas niya ang pakpak ng aswang gamit ang talibong. Napaangil na lamang ang aswang nang humiwalay na ang kanyang pakpak sa katawan. Nanlaban pa ito sa binatang antingero, ngunit inundayan lamang ni Marco
ng bugbog ang aswang. Hindi ito pinaslang ni Marco ng sandaling iyon dahil may nais pa siyang makuhang impormasyon dito. Paulit-ulit niyang tinanong ang aswang kung nasa ng mga kasama niya at saan sila naglulungga. Sa kabila ng lupaypay na katawan ay paulit-ulit din na pinagtatawanan ng aswang ang binatang antingero. Nang mapagtanto ni Marco na hindi talaga magsasalita ang aswang, ay hinati niya ang ulo nito gamit lamang ang talibong. Matapos nito ay agad na siyang bumalik sa bahay ng buntis upang alamin kung maayos lang ba ito. Narinig na ni Marco ang iyak ng sanggol at mukhang masaya ang pamilya. Sinipat niya muna ng mabuti ang paligid kung may banta pa ba sa sanggol. Nang napagtanto niya na ligtas na ang pamilya, ay umuwi na ito sa bahay ni Salvador. Naabutan ng binata ang panday na nasa balkonahe. Hindi pala ito nakatulog sa pag-iisip kay Marco. Habang nakahiga na ang binata, ay naisip niya na hindi niya malalaman ang lungga ng mga aswang kung papatay na lamang siya ng aswang. Dapat mag-iiba ito ng plano. Kinabukasan ay nagpaturo naman si Marco kay Salvador kung papaano gumawa ng isang patalim. Habang nasa misyon, ay mas maigay na may matutunan siyang ibang bagay tulad ng pagpapanday. Ikinatuwa naman ni Salvador na maturuan niya ang binata. Sa gitna nito ay naitanong ni Marco kung may alam ba si Salvador kung bakit ang ina niyang si Emilia ang inakusahang aswang noon. Ayon kay Salvador, malakas na nag-impluwensya sa mga tao ang dating kapitana ng baryo na si Salve. Base sa kanyang nalaman, ay porsigido at sigurado daw itong si Salve na si Emilia ang aswang. Subalit, nang mapaslang si Emilia, ay wala namang nagbago. Nagpatuloy pa rin ang patayan ng mga kahayupan sa kanilang lugar. Gumawa na naman daw ng kwento si Salve at sinabing may mga kasamang aswang pa itong si Emilia. Ngunit wala nang maituro pa itong dating kapitana, kaya ang mga tao ay unti-unti nang pinagdududahan ang kanyang mga kwento. Napagtanto naman ng mga taga-baryo na naghalap lang itong si Salve nang masisisi sa mga pangyayari at upang mananatiling mabango ang kanyang pangalan. Napag-alaman din ni Salvador na karamihan sa mga tao ay nagsisi sa ginawa nila kay Emilia. Pero may iilan na naniniwalang isa lamang si Emilia sa mga aswang na nananalasa sa kanilang baryo. Dahil sa mga inilahad ni Salvador, ay nagka-interes itong si Marco kay Salve. Isang gabi, sinubukan ni Marco na magmasid sa bahay ng dating kapitana. Nagmamay-ari ito ng tindahan na nasa labas lang ng bahay nito. Sinadya ng binata ang tindahan at kunwari ay may bibilhin doon. Dito niya nakita nang malapitan itong si Salve. Natukoy niya na ito talaga si Salve dahil kausap pa nito ang isang bumibili. Habang hinihintay ni Marco na matapos sa pagbili ang ale, naalala ni Marco ang itsura ng dating kapitana at halos walang pinagbago ang itsura nito sa kabila ng maraming taon na ang lumipas. Nang makaalis na ang ale, ay nagtagpo na ang mga mata nila ni Salve. Habang nagtatanong ito sa kanya kung ano ang bibilin, ay tila ba may kakaibang napansin itong si Marco sa mga mata ng kanyang kaharap.
Nakangiti si Salve ngunit iba naman ang sinasabi ng mga mata nito. Dito bumili ng tinapay si Marco at nagsara na rin ang tindahan matapos may bigay sa binata ang tinapay. Dahil sa kakaibang napansin ni Marco ay mas lalong tumindi ang interes niya kay Salve. Subalit sa gabing iyon ay wala namang napansing kakaiba si Marco sa bahay. Nagpasya na lamang siya na uuwi na. Ugali kasi ni Marco na hindi nagdadala ng kahit anong ilaw tuwing gabi. Paraan din niya kasi ito upang hindi agad siya matunton ng mga nilalang. Sa kanyang paglalakad ay nakaamoy siya ng nakakasulasok na baho. Animoy pinaghalong patay na daga at nabubulok na laman. Huminto siya at pinakikiramdaman ang buong paligid. Wala kasing buwan sa gabing iyon, kaya halos wala kang maaaninag sa daanan. Hanggang sa nagsigalawan ang mga damo at halaman. Dito agad na nagtago itong si Marco. Gawa nga ng labis na dilim, ay umaasa na lamang siya sa kanyang pakiramdam at pang-amoy. Batid niya na may tumatakbo papalayo. Maingat niya naman itong sinundan at doon siya napunta sa bahay ni Salve. Nawala na rin ang masamang amoy nang makarating sa lugar kung saan malapit ang bahay ng dating kapitana. Alam niyang hindi hayop ang kanyang naaamoy dahil wala namang hayop na ganoon kasama ang baho. May hinala na si Marco. Posibleng nasa bahay ni Salve ang aswang o di kaya ay si Salve mismo ang aswang. Pero wala naman siyang napansin na lumabas sa bahay nito. Lumapit pa si Marco at napansin niya na may gaserang sumindi sa loob ng bahay. Nagkubli naman ang binata sa bakod at sinilip ang bahay. Sa bandang likuran nito ay nasipat niya itong si Salve na nakatayo habang bitbit ang gasera at may kinakausap. Nakita ni Marco na hinihimas-himas ni Salve ang isang malaking aso. At ang aso na iyon ay dahang-dahang nagpalit ng anyok bilang tao. At dito may inabot ito kay Salve na laman loob. Agad naman itong nilantakan ng babae na tila ba gutom na ng oras na iyon. Kumpirmado. Si Salve ay isang uri ng aswang at ang bahay nila ay pinamumugaran ng aswang. Nanggigil naman sa galit ang binata dahil hindi imposibleng ibinintang sa kanyang ina ang pagiging aswang. Bagkus, ang aswang pala talaga ay itong si Salve. Hindi muna nagpadalos-dalos itong si Marco. Kailangan niya na pagplanuhan ng maigi ang pag-atake sa aswang. Umalis na sa lugar ang binata at umuwi na ito ng bahay. Pagsapit ng umaga ay inilahad niya kay Salvador ang kanyang nalaman. Hindi naman makapaniwala si Salvador na nakakahalubilo lang pala nila sa buong baryo ang aswang. At napagtanto ng panday na kaya pala ganoon ang determinasyon ni Salve na mapatay itong si Emilia upang mapagtagpan ang kanyang tunay na katauhan. Nang gumabi ay muling bumalik ang binata sa bahay ng aswang. Bandang 10:00 na iyon. Maliwanag ang paligid dahil sa buwan. Isang perpektong oras para harapin ang aswang. Nais niyang palabasin ang aswang at ipaparamdam niya dito na may isang antingero sa lugar nila. At nang makalapit na ang binata sa bahay, ay nagpakawala ito ng tigalpo.
at ibinato sa bahay ni Salve. May kumalabog sa loob ng bahay at makalipas ang ilang minuto ay may lumabas na isang lalaki. Ang asawa ni Salve. Tumungo naman ito sa may bakuran at inamoy-amoy ang hangin. Lumabas mula sa pinagkukublian itong si Marco. Matapang siyang tumayo sa tapat ng bahay ni Salve. Napansin naman siya ng mga aswang, isang asbo at tik-tik pala ang mga nakatira sa bahay. May 3 pang kalalakihan ang lumabas. Malamang, mga anak ni Salve ang lahat ng iyon. Nakatuon ang atensyon nila sa nakatayong antingero. Akmang aatake na sana ang mga aswang nang biglang tumakbo palayo itong si Marco at kinalampag ang bawat bahay na kanyang madadaanan. Nang magising na ang mga tao, ay muling nagpakita si Marco sa aswang. Nais ng binata na makita mismo ng taga-baryo ang tunay na anyo ng pamilya ni Salve. Pinagwawasak ng binata ang bakod ng bahay na ikinagalit naman ito ng gusto ng mga aswang. Nagpahabol si Marco sa mga aswang, alinsunod sa kanyang binabalak na palabasin at dalhin sa kalsada ang mga nilalang ng dilim. Nasaksihan ng mga tao ang 3 malalaking aso. Nagsigawan ang mga ito sa labis na takot at agad na kumuha ng mga sandata at sulo. Nakipagbuno naman si Marco sa mga aswang. Putol agad ang mga paa ng isang malaking asbo at umangil ito ng gusto. Samantala, nagdadalawang isip na itong si Salve kung lalabas ba siya upang iligtas ang mga anak o tatakas na lamang. Hindi pa nakontento si Marco at pinahirapan pa niya ng gusto ang mga aswang. Nais ni Marco na maramdaman ni Salve ang paghihirap ng kanyang mga anak. Hindi na nga nakapagpigil pa ang mag-asawa at lumabas na ito ng bahay. Kitang-kita ng mga tao ang pagpapalit anyo ni Salve bilang isang tiktik. Bumuka ang malapad na pakpak nito at lumipad ito ng bahagya. Umiikot ito sa lugar nang may naglalaban. Hindi naman makatake si Salve sa mga tao dahil nagkumpulan ito na may tangan na mga apoy at itak. Pagmasdan mo ang gagawin ko sa mga anak mo, Salve. Wika dito ni Marco. Umangil ng gusto itong si Salve dahil sa galit. Nagmistulang karne na tinadtad ni Marco ang mga asbo hanggang sa humarap na kay Marco ang mas malaki pang asbong natira. Lumapag na rin si Salve na gigil habang nakangisi lang ang binata. Pinapaikot-ikot pa ni Marco ang itak at hinugot na rin niya ang dala niyang punyal. Nasa 2 sandata na ang hawak ni Marco. Padami na rin ng padami ang mga tao at ang iba ay pinaghahagisan nila ng asin ang mag-asawang aswang. Sumugod na ang asbo habang muling lumipad si Salve at sa ere aatakihin itong si Marco. Sa pagsunggab ng kanyang asawa sa binata ay agad tumarak sa dibdib nito ang talibong. Sabay sipa ng malakas dito. Nagpagulong-gulong sa lupa ang nilalang habang bumubulusok naman si Salve at nakahanda sa isang pag-atake. Isang napakalakas na suntok ang sumalubong kay Salve. Samantala, bumalik na sa anyong tao ang asawa ni Salve, ngunit agad din itong sinugod ng mga tao at dito pinagtataga ito ng walang habas. Sa galit ni Salve
ay aatakihin niya na ang mga tao. Dinaganan niya ito at nagsipula sa naman ang mga tao. Subalit natapunan na ng mga sulo ang katawan ng asawa nito at tuluyan na itong nagliyab. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ni Salve nang makita ang kanyang asawa na natutupok na ng apoy. Muli siyang humarap kay Marco at galit na umatungal ito ng malakas at sinugod ang binata. Sa galit din ni Marco ay ibinaba niya ang itak at nakipagbuno ng mano-mano sa aswang. Hindi may kakaila na malakas din itong si Salve at naging pantay ang laban. Mas ginanahan naman ang binata sa nangyayari ng oras na iyon. Ngunit nakakalamang itong si Salve dahil sa itaas ito umaatake. Sa muling pagsugod ng aswang ay binato ni Marco ang punyal na tumarak naman sa dibdib ni Salve at naging pagkakataon ito ni Marco na hilain ang aswang at ibinalibag sa lupa. Nang bumagsak na si Salve ay inundayan niya naman ito ng napakaraming suntok. Nanghihina na ang aswang pero lumalaban pa rin. Nang nasipat ni Marco si Salvador, nahawak ang talibong ng bulalakaw. Binali ng binata ang mga pakpak ng nilalang at sinapak ito ng malakas. Sa pagtilapon nito patungo kay Salvador ay buong lakas naman na hinataw ng panday ang aswang gamit ang talibong. Naputol ang kalahating katawan ng aswang. Dito napasigaw na si Salvador at inundayan ng hindi mabilang na taga ang aswang na kanyang nasa harapan. Sa isip ni Salvador ay ang aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang ang kanyang pinagtataga. Nagkaputol-putol na ang katawan ni Salve at naimasmasan na itong si Salvador. Nagbunyi naman ang mga tao ngunit hindi natuwa ang panday. Tingnan niyo ang batang yan. Tingnan niyo ang batang naulila dahil sa inyo. Kung sino pa ang ginawa niyo ng kasalanan, ay siya pa ang nagligtas sa sinumpang baryong ito. Galit na wika dito ni Salvador. Nagtaka naman ang mga tao sa pinagsasabi ni Salvador hanggang sa may isang matandang lalaki ang nagtanong kung sino ang binatang antingero. Hindi niyo ba nakikilala? Siya ang anak ni Emilia, ang kawawa at inosenteng babaeng pinaslang niyo dahil sa sulsol ng aswang na ito. Muling sambit dito ni Salvador. Natahimik ang lahat at tumingin ito kay Marco. Humingi ng tawad ang mga tao sa kanya at labis itong nahihiya. Ang iba ay umiyak at lumuhod dahil sa labis na pagsisisi. Nilapitan ito ni Marco at itinayo ang ibang tao. Naiintindihan ko po kayo, pero sana sa susunod ay huwag agad husgahan ng isang bagong salta. Wika dito ni Marco. Nagkaisa ang mga tao na sunugin ang bahay ng dating kapitanang si Salve. Minsan ay pinamunuan sila ng inakalang magiging ina ng baryo. Subalit, ito pala ang sumisira sa kanilang buhay. Inaya na ni Marco si Salvador na umuwi na. Tumango naman ang panday at sabay na silang naglakad papauwi. Maraming salamat Mang Salvador sa ginawa ninyo. Wika dito ni Marco. Sa wakas, Marco, lumuwag na rin ang dibdib ko sa isang bagay na matagal ko nang dinadala. Sinisisi ko pa ang sarili ko kung bakit napahamak ng tuluyan si Emilia. Wika dito ni Salvador. Huwag niyo na po akong isipin. Matagal na po at alam ko
na hindi ka sinisisi ng aking ina. Tugon naman dito ni Marco. Kinabukasan ay nagpunta sa ilog si Marco. Inilubog niya sa mababaw na bahagi ang talibong na punong-puno ng dugo. Sa ilang segundo pa lang ay nakita niyang humiwalay na ang mantsa ng dugo sa talibong at inanod na ito ng tubig. Nang kunin niya ang talibong, ay bumalik ito sa dating itsura at kahit konting bakas ng laban ay walang makikita dito. Napangiti na lamang ang binata at nagpasalamat sa talibong na bulalakaw. Makalipas ang ilang araw, ay nagpaalam na si Marco dahil may isang bahagi pa ng kanyang buhay ang dapat niyang haraping muli. Humayo ka, Marco, at ipagpatuloy ang misyon ng isang antingero kasama ang talibong na nagmula pa sa bulalakaw. Sambit naman dito ni Salvador. Lubos na nagpasalamat ang binata at nangakong babalik muli at ipagpapatuloy ang pag-aaral sa paglikha ng mga sandata. Tinahak ng binatang antingero ang direksyon sa lugar ng kanyang pinagmulan. Sa sandaling ito ay haharapin na ni Marco ang kanyang amang si Rogelio. Tandang-tanda pa niya ang itsura ng abusadong ama. Nais niya itong harapin hindi upang paghigantihan, kundi ipaalam sa kanyang ama ang nangyari sa kanyang ina. Wala rin balak si Marco na manatili pa sa poder ng ama dahil mas pipiliin pa niya na makasama ang albularyong si Lucas. Dumating na si Marco sa kanilang bahay. May isang babae na nakaupo sa balkonahe na tila abala sa ginagawa at may 3 kabataan ang naglalaro sa bakuran. Lumabas naman si Rogelio mula sa likod bahay at tinawag siya ng mga bata bilang itay. Nakatayo lang si Marco sa tapat ng bahay. Pilit niyang pinigilan ang maluha. Base sa kanyang nakikita ay may ibang pamilya na ang kanyang ama. Hanggang sa nakita na siya ni Rogelio, napakunot ng noo ang lalaki at marahang lumapit ito kay Marco. Anong kailangan mo, iho? Pagtatanong dito ni Rogelio. Si Emilia 10 taon nang patay. Sambit dito ni Marco. Namagitan ang ilang sandaling katahimikan sa kanilang dalawa. Tila nakadama si Rogelio ng lukso ng dugo. Umiyak ito nang napagtanto niya na si Marco ang kanyang nasa harapan kahit hindi pa ito nagpapakilala. Patawarin mo ko, anak. Labis ko ng pinagsisisihan ang nagawa ko sa inyo, lalong-lalo na sa nanay mo. Wika naman dito ni Rogelio. Napatingin naman ang asawa ni Rogelio at lumapit ito sa dalawa. Nagtataka ang itsura nito kung bakit umiiyak itong si Rogelio. Ipinakilala niya si Marco sa kanyang asawa at ipinagtapat na anak niya ito. Napatakip na lamang sa bibig ang babae dahil sa labis na pagkabigla. Naparito lamang ako dahil naniniwala ako na karapatan mong malaman ang nangyari sa aking ina. Muling wika dito ni Marco. Tumalikod na si Marco at naglakad palayo habang umiiyak pa rin itong si Rogelio. Samantala, hindi na napigil ni Marco ang maluha. Kaya naman mabilis na itong naglakad at umalis na sa bayang iyon. Isang hapon, habang abala si Lucas sa pamimitas ng sitaw upang ihanda sa hapunan, ay may biglang kumalabit sa kanya. Ay, Diyos ko po. Ano ka bang bata ka? Bakit ka ba nanggugulat?
Sambit dito ni Lucas. Narito na po ako, Itay. Gaya ng ipinangako ko, bumalik po ako ng buong buo. Wika naman dito ni Marco. Abay, ikaw na ba talaga yan, anak? Nagagalak na tanong dito ni Lucas. Nagtawanan na lamang ang dalawa at kinuha na ni Marco ang mga gulay at siya na ang magluluto. Habang naghahanda ng hapunan ang binata, ay panay kwento ito sa mga nangyari. Nakinig lang naman itong si Lucas, ngunit bakas sa itsura nito ang pagkabagabag. Hindi ka ba natutuwa na nabigyan ko na ng hustisya si inay? Wika dito ni Marco. Sa totoo, anak, masaya ako at ramdam ko na magtatagumpay ka. Subalit, may nangyayari dito sa ating bayan. Wika dito ni Lucas. Inilahad ni Lucas ang isang gabunan na nambibiktima ng mga dayo. Noong nakaraang kapiyestahan ay 7 katao ang nabiktima ng aswang. Nag-aalala si Lucas dahil hindi pipitsuging aswang ang mga gabunan. May sandata itong gawa sa buto ng tao at may bertud ng sinaunang aswang na nagbibigay dito ng walang kapantay na lakas. 3 antingero na din ang napaslang ng grupong ito. Kung makuha o masira sana ang bertud nito, ay tiyak may pag-asang matatalo ito. Kung ang mga dalubhasang antingero ay hindi ito makayanan, papaano pa kaya itong si Marco? May inabot si Marco kay Lucas na isang bagay na nakabalot sa tela. Binuksan ito ni Lucas at hinugot ang itak sa kanyang sisidlan. Laking gulat na lamang ni Lucas sa nakitang talibong. Saan mo nakuha ito, anak? Gulat na tanong dito ni Lucas. Dito inilahad ng binata ang istorya ng talibong ng bulalakaw, kung papaano ito napunta sa kanya. Nagwika naman ang albularyo. Ayon dito, ang talibong na nagmula sa bulalakaw ay katumbas na ito ng espada ng isang anghel. Sa katunayan, ito pa lamang ang unang beses na nakahawak ng ganito si Lucas. Minsan niyang narinig ang tungkol dito. Matagal na panahon na ang nakalipas. Itay, saan ko ba matatagpuan ang gabunan? Pagtatanong dito ni Marco. Sa ugali ni Marco, alam ni Lucas na hindi niya kayang pigilan ang binata. Kaya wala siyang pagpipilian, kundi sabihin sa binata kung saan naglulungga ang gabunan. Makalipas ang ilang araw, ay tinungo na ng binata ang sinasabing lugar. Nakatira ang gabunan sa isang talampas, isang anyong lupa na mataas ngunit patag ang ibabaw. Mataas pa lang ang araw ay tanaw na ni Marco ang bahay ng mga gabunan. Nais niyang maging patas ang laban, kaya sa gabi niya ito susugurin. Bago magtakip silim ay umusad na itong si Marco. Marahan niyang inakyat ang talampas at nang makakyat ay gumapang ito sa may damuhan. May nakasinding nag-iisang gasera sa loob ng bahay. Gabi na at naghahari na ang buwan sa buong paligid. Nasipat niya ang isang tao sa loob. Tumayo naman ang binata at pumulot ito ng bato. Dito inihagis niya sa loob ng bintana. Maya-maya pa, galit na dumungaw sa bintana ang gabunan at nagwika ito ng, "Anak nang, sino kang lapastangan ka na pumarito sa aking teritoryo?" Sambit nito sa binata. Lumabas ka dyan, demonyo, dahil tatapusin na kita. Wika pa ni Marco.
Humalakhak naman ang gabunan at pinagbigyan niya ang binata. Napangisi na lamang ang gabunan dahil naamoy niya ang isa na namang antingero at may dadagdag niya ito sa kanyang koleksyon. Nasipat naman ni Marco ang kwintas na bertud nito na inilabas ng aswang. Iyan lang ang kailangan ko, ang bertud. Sambit ni Marco sa kanyang isip. Dito unti-unting nagpalit na ng anyo ang gabunan. Di hamak na mas matangkad at mas malaki ito kaysa kay Marco. Lumaki ang mga kamay at humaba ang napakatalas na mga kuko ng gabunan. Sumugod na ang aswang at buong lakas ito na nagpakawala ng suntok. Sinalubong naman ito ni Marco ng suntok ngunit tumilapon lamang ang binata at muntik pa itong mahulog. Humalakhak na naman ang gabunan at kinutya pa itong si Marco. Bumangon si Marco at ngumising nakatitig sa aswang. Nairita naman ang gabunan dahil pakiramdam nito ay minamaliit siya ng antingero. Muling sumugod ang gabunan at sa pagkakataong ito ay ibinukanan nito ang kamay dahil balak nitong wasakin ang dibdib ng binata sa pamamagitan ng kanyang mga kuko. Subalit mabilis na hinugot ni Marco ang talibong at ang apat na mga kuko ng aswang ay naputol. Nanlaki naman ang mata ng gabunan habang hinahawakan ng kanyang kamay. Nakatitig ito sa kanyang kuko na naputol. Iwinasiwas ni Marco ang talibong at bumakas sa mukha ng aswang ang labis na pagkasindak. Sa sandaling iyon ay hinugot na ng gabunan ang kanyang sandata. Muling sumugod ang aswang, ngunit umilag ang binata. Kasabay sa pagtarak ng punyal sa dibdib ng aswang, napatras ang gabunan at ininda ang saksak na iyon. Hinugot naman ng aswang ang punyal at itinapon. Napagtanto ng aswang na wala na sa kanyang dibdib ang kwintas na bertud. Inangat ni Marco ang kanyang kamay habang hawak ang bertud ng gabunan. Ibalik mo sa akin yan. Galit na wika dito ng gabunan. Ngumisi naman si Marco at inihagis pataas ang bertud. Mabilis naman na lumundag ang gabunan upang kunin ang bertud ngunit nahati na ito gamit ang talibong ng bulalakaw. Napasigaw na lamang ng malakas ang gabunan. Sa tindi ng galit nito ay nagsilabasa na ang mga malalaking ugat sa katawan at mas lumaki pa ng gusto. Naglalaway na rin ito na animoy kakainin na ng buo ang antingero. Halos dumagundong na ang lupa sa bawat hakbang ng gabunan. Sa pagsunod niya sa binatang antingero ay naitarak ni Marco ang talibong sa paa ng gabunan at kasunod nito ay ang malakas na suntok sa baba ng aswang. Bago ito bumagsak ay hinugot ni Marco ang talibong at tinaga ang hita ng aswang. Halos maputol na ito at napatikluhod na ang gabunan. Akmang tatayo pa ang aswang ay nagpakawala naman ng tigalpo itong si Marco na naging dahilan sa pagbagsak ng aswang. Agad lumundag ang binata at itinarak sa dibdib ng gabunan ang talibong. Bumaon ang lahat ng talim nito at napasigaw sa tindi ng sakit ang gabunan. Pinaulanan naman ng suntok ng binata ang gabunan. Tumutunog na ang mga buto nito. Hudyat na, nadudurog na sa lakas ng suntok ng binata. Bumulwak na rin ang kulay itim na dugo ng gabunan sa kanyang bibig. Sa paghugot naman ni Marco ng kanyang sandata, ay bumulwak mula sa dibdib ng aswang ang napakaraming dugo na mas lalong nagpahina pa sa gabunan.
Tumayo naman ang binata mula sa pagkakadagan niya sa aswang. Pumwesto ito sa uluhan ng aswang at buong lakas na biniyak ang ulo nito gamit ang talibong. Naging dahilan ito upang mawalan na ng buhay ang gabunan. Kinuha ng binata ang gasera at inihagis sa katawan ng gabunan at nilamon na ito ng apoy. Napaupo na lamang si Marcos sa lupa habang hinihintay na maabo ang katawan ng aswang. Bukang liwayway na nang makauwi itong si Marco. Agad naman siyang sinalubong ni Lucas. Hindi pala nakatulog ang matanda sa tindi ng pag-aalala. Labis-labis na lamang ang kanyang pagkagalak nang bumalik sa kanya si Marco na buong buo at matagumpay. Humiling naman ang binata ng kape na gawa sa sinunog na bigas na may halong luya. Agad namang gumawa si Lucas. Sa pagliwanag ng paligid ay nagpasama si Marcos sa ilog dahil nais nitong maligo. Dito ipinakita niya kay Lucas ang paglilinis ng talibong. At habang naliligo si Marco, ay sinipat ng gusto ni Lucas ang bawat bahagi ng talibong na nagmula pa sa bulalakaw. At manghang-mangha ang albularyo sa kakaibang anyo ng sandata na nagmula pa sa isang bulalakaw. Mga kabaryo, ang kwento ni Marco ay nagpapaalala sa atin sa kahalaga ng pagpapatawad. Sa kabila ng kanyang sinapit ay hindi niya sinisi ang mga tao kundi hinanap niya ang punot dulo ng dahilan sa pagkakapaslang ng kanyang ina. At iniligtas pa niya ang mga tao sa patuloy na paghahasik ng lagim ng pamilya ni Salve. Mahahalin tulad natin ang kwentong ito sa nangyayari sa pangkasalukuyan. Marami dyan ang magaling magtapon ng putik sa iba, ngunit ang sarili nilang dumi ay hindi man lang nila nakikita. Hanggang dito na lang ang kwento natin mga kabaryo. Naway nagustuhan niyo po ang kwentong inilahad natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, so yun. Kamusta mga kabaryo, no? Sana lahat ng nakikinig nito gaya ng sinabi ko sa unang parte ng kwento, sana nasa mabuti kayong kalagayan, no? Sa mga naapektuhan ng bagyo natin, lagi kayong mag-iingat sa mga sakuna, no? Lalo pa dun sa mga hindi pa tuluyang nakaka-recover sa buhay, no? Yung mga talagang hinagupit, alam naman natin na matindi tong bagyo na to, no? Sana maging okay kayo. Unang-una, komento ko sa kwento, napakaganda. Talagang, alam niyo naman, speechless tayo pag ganitong kwento. Yun, kapupulutan talaga ng aral. Saka, kita niyo naman yung sinabi ron ni Marco sa huli na, yun nga, wag natin parang ilagay sa utak natin na yung galit, no? Kasi nga, hindi naman talaga maganda. Mas maganda yung matuto tayong magpatawad, no? Kasi sa ganong paraan mga kabaryo, mas makakaramdam tayo ng pagkaginhawa sa buhay sa araw-araw. Hayaan nyo na dumating yung karma sa mga taong may gawa nun. Ayun nga, kagaya ng pamilya ni Salve. Hindi naman, biruin nyo, 1 dekada, halos 10 years, no? Akala nila siguro, habang buhay na ganun, pero hindi. May isang Marco na yun, bumalik, no? Yun nga sinasabi natin na hindi man ganun kabilis, pero darating at darating ang karma sa buhay, lalo na kung wala naman tayong ginawang tama, puro kasamaan lang. Asahan natin yun. Hindi natin alam kung kailan, pwede ngayon o bukas o sa mga susunod pang taon, no? So kaya mag-ingat tayong lahat. Pasensya na rin di tayo nakapag-upload mga kabaryo kahapon kasi binaha po tayo.
Alam niyo naman na lubog na po ang Maynila, no? Binaharin po kami hanggang ngayon. Naglilimas ako pero wala, nilahad ko to para may mapakinggan kayo, no? Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, no? Pindutin lamang po ang subscribe button at bisitahin po ang ating Facebook page, Kwentong Baryo Official. Doon nyo po ako makakausap at yun, may kita nyo po yung mga gamit na pinapalimusan natin. Muli, maraming salamat po sa inyo mula sa amin ni Tito Proy, no? Salamat sa walang sawang pagsuporta. Patuloy niyo po sana kaming suportahan, Kwentong Baryo, Kwento ni Kabaryo at Kwentong Kalakbay. Pasensya na rin po at minsan hindi consistent yung upload natin sa dalawang channel gawa ng may mga inaayos pa tayo. Kasi sa totoo lang, Kabaryo, malayo si Tito Proy sa akin, no? Dahil abala siya, no? Siyempre may kanya-kanyang buhay naman sila. Kumbaga abala si Tito sa mga negosyong inaayos niya. Dati pa naman yun, pero yun, tayo, ayun, medyo mahirap yung communication namin, kaya sana naunawaan nyo. Pero gagawin namin mas maganda yung paglalahad ng storya para mas maganda sa pandinig nyo. Sa mga magko-comment, comment kayo sa baba kung anong kwento nyo. Sa mga negative at positive, okay lang, para makita natin kung anong diferensya. Muli mga kabaryo, ako to si Ray ng Kwentong Baryo. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.